So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, meron po tayong update dito regarding po sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Na ito po talaga ay pupuntahan ng sangkatutak ng mga Duterte supporter. May mga ebidensya po tayo dito. Okay? So, malamang yung iba sa inyo na makakapanood ng video na to, baka sabihin niyo na, Tokeru, wag mo nang pakialaman yan, yung rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi ka naman nila inaano. Well, ang point dito mga kababayan, naka-public po kasi. Pinablik ni Marcoleta yung rally po na yan. So, public knowledge po ito. So, pag public knowledge, hindi mo pwedeng pigilan ang mga tao na gawa ng reaksyon. O di ba ako, hindi ko rin pwedeng sabihin sa inyo na huwag kayo magko-comment sa akin diyan. Na hindi kayo nag-agree sa akin kasi naka-public po itong video po na to. So ganun, 'di ba? Kung ayaw pala nilang ma-criticize or mabigyan ng reaction, huwag nilang i-public. Oh, yun nga lang kasi naka-public. Okay. So ngayon mga kababayan, no, nag-uusap-usap po ngayon itong mga Duterte supporter na sila daw po ay magsusuot ng kulay green. So ang point dito, pag may nagsuot po ng kulay green diyan sa rally po ng INC, political na po 'yan. 'Di ba akala ko ba sabi ng Iglesia ni Cristo, walang politika dito. Walang pag-uusapang politika. Iniba niyo na nga sinabi niyo, 'di ba? Sabi niyo nung una about sa impeachment, ngayon iba na. Tungkol na lang sa peace rally. O kung peace rally lang talaga 'yan, bakit niyo pinapayagan? Bakit niyo papayagan na pumunta yung mga Duterte supporter diyan ng nakakulay green? 'Di ba? At least you get the point kasi pag may kulay 'yan, political na 'yan. Oh, especially ngayon, may mga chismis pa ngayon na lumalabas na ito daw po ay susuportahan ng KOJC. Well, parang baliktad ata, no? Well, ito lang sa mga Iglesia ni Cristo, huwag kayong papayag na pasukan kayo ng KOJC na kulto. Kasi ito yung pinapakalat ngayon ng mga DDS eh. So, INC, KOJC, Sani Puwersa para kay BP Sara. So may question mark naman, di ba? So sabi dito, napapabalitang kasado na umano sa Enero ang rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay BP Sara Duterte naharap sa 3 impeachment complaints at may hinalang kaisa rito ang Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Okay. So ito bali-balita lang naman ito. Yun nga lang mga ka-streetwise, no? Hindi po natin pwedeng sabihing baliwalain po yan kasi especially mga ka-streetwise, lumalabas po lagi yung mukha ni Kibuloy at ni Marcoleta na magkatabi sa isang billboard. Ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Kunwari ako, 'di ba? Ako, politiko ako kunwari. Hindi po ako papayag na katabi ko si Marcoleta sa billboard. Especially kung ako si Marcoleta na pinangangalandakan ko sa buong mundo na ako ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. For example lang 'yun ha. Nakuha niyo yung point ng kababayan kasi pinapangalandakan po talaga ni Marcoleta na ako ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ako ay special kasi ako lang ang pinayagan na tumakbo bilang politiko. Di ba sinasabi ni Marcoleta yan eh. Tapos yun, pinapangalandakan mo na Iglesia ni Cristo ka, isa kang politiko, tapos ididikit mo yung pangalan mo kay Kibuloy. Mga kababayan, kahit sabihin mong billboard lang yan, at sabihin po natin yung palusot ni Marcoleta wala naman ako magagawa kung gusto nilang ilagay ang mukha ko dyan. Actually, may magagawa ka. Pwede mo naman kundinahin yan Pwede mo sabihin na, yung billboard na yan, wala akong alam dyan. Ayokong madikit sa isang rapist. O, pwedeng ganun yun Yun nga lang, hindi pinabayaan mo lang. Kasi mga kababayan, ang point natin dito, pumapayag ka, nakatabi mo si Kibuloy sa billboard, napaka-vocal mo na ikaw ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Parang ito, pakita ko sa inyo video. May video dito Alam ko napanood nyo na to Pero i-play lang ulit natin. Sige, tingnan nyo to. Rin po nagtanong sa inyo, and I would like to ask this as a Filipino and as a member of Iglesia ni Cristo at the same time. Ito tanong ko, ito po kanina pa ho lumalabas dito yung mga tanong na yan Pwede po bang tumakbo sa pagka-senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number 2, yun yung tanong na pwede po bang tumakbong senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo?
Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. O yan ha, so at least you get the point. Pinapangalandakan po talaga ni Marcoleta na siya ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At dito po sa video din po na to, sinabi rin po ni Marcoleta na siya ay pinayagan ng iglesia na tumakbo bilang isang politiko kahit na bawal. Sinabi niya yan, malamang napanood yun na yung video na yan. So yun naman pala. Tapos kahit papayag ka ngayon na malagay ka sa billboard, katabi mo si Kibuloy. So ngayon, di ba, you get the point mga ka-streetwise? Di ba? Tandaan din po natin na si Marcoleta din po ang nag-i-invite na umattend po ng rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. So politika po talaga 'yan. O di ba? Okay sana kung ministro lang mismo nagbanggit na ako ang isang, di ba, ako ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo, bla bla bla, ini-invite ko kayo na sumama sa peace rally. So yun, hindi magiging political yun. Pero pag ang katulad po ni Marcoleta ang magsasalita na merong peace rally at ini-invite namin kayo pumunta, so mahaluan na politika yon. Especially ito mga kababayan, ito yung papakita ko sa inyo eh. Ito yung lumalabas ngayon sa Facebook. Oh, ito ha. So post ito ng mga DDS. Sabi dito ha, may OOTD on January 13. Di ba? Black pants plus green Inday Sara. KP, Sara all t-shirt, how about you? Yan ha. So ito ngayon ang ano nila. Yung mga DDS po, magsusuot po ng kulay green na merong Sara Duterte t-shirt. Hindi lang po yan, meron pa yan dito. Ito, yan. Sara Region 6 ba yan? Okay. Sa lahat ng DDS na sasali sa prayer rally ng INC, January 13, magsuot tayo ng green. O so ngayon, Iglesia ni Cristo, pababayaan nyo lang to. Pababayaan nyo lang to. Kasi kahit sabihin niyo na hindi political yung rally ninyo, pag may nagkulay green dyan na suot, oh. So, meron pa yan, isa pa yan dito. Ito pa, oh. Oh, ito pa, oh. Post ito sa isang Facebook din, di ba? O sabi dito, protect BP Sara Duterte. I am not Filipino for nothing. Walk for peace. This coming January 13. Support peace rally of INC nationwide. Bobo rin mga DDS na to, no? Ay na nga pala, peace rally nga pala yan. Ba't kayo magkukulay green? Di ba? Oh. Assembly time, 11 to 12 noon, Freedom Park. Oh, 1 p.m. start walking Rizal Park. O, sa Rizal Park na. So, ngayon, tingnan nyo hina-hijack ngayon. Hina-hijack ngayon ng DDS yung peace rally ng INC. 1 p.m. start walking to Rizal Park for those who want to join PMAS. Ayun, so pwede, lahat pwede sumali. So, ito po yung magiging t-shirt nila. Okay, so ano bang pinupoint ko dito mga kababayan? Okay. Kung pababayaan po ng Iglesia ni Cristo itong gagawin po ng INC na pag-hijack dun sa kanilang peaceful rally, ibig sabihin nun, pinapayagan nyo to. Di ba? Kasi rally nyo yan, responsibilidad nyo yan. Kayo nag-conduct ng rally, kung sino man ang pupunta dyan, responsibilidad nyo kung paano aakto yung mga yan. Kung paano mag-behave yung mga yan. Ngayon, kung peace rally talaga yung talagang gusto ninyong gawin dyan, pwede nyo namang sabihin dyan na bawal magsuot ng political color. O total, nag-invite na kayo, so magsalita na kayo. Peace rally ito. Kunwari kung ako lang peace rally ito. Bawal ang political color. Bawal ang mga t-shirt ni Sara, Bongbong Marcos, Isko Pacquiao, Martin Romualdez, Rapi Tulfo, di ba? O Leni Robredo, lahat bawal. Pwede nyo sabihin na ganun eh. Yun nga lang, kung pababayaan ninyo na itong mga Duterte fanatics ay i-hijack yung peace rally ninyo, ibig sabihin nito, pumapayag kayo. Nakuha nyo yung point mga kababayan? Especially mga kababayan, meron pa silang plano na sabayan po yung rally sa Davao. Para kunwari madami sila. Ito pa Walk for Sara. January 13, sasabay talaga nila. Sa Davao City naman ito. Roas Freedom Park to Rizal Park, di ba? Assembly time 1 to 2. O, di ba? So, yan. So, sa Davao naman ito.
So you get the point mga kababayan. You get the point. Well, tayo mga PBBM supporter tayo, wala tayong pakialam sa rally po na 'yan. Wala tayong pakialam diyan. Pero ang point dito 'no, bakit itong mga DDS yung excited sa rally? So doon natin makikita yung political alignment po talaga ng INC, 'di ba? So 'yan, mas lalo tayong magkakaroon ng konkreto na ebidensya kung ano po mangyayari po sa rally. 'Pag yung rally po na 'yan, talagang pro Duterte 'yan at naging political 'yan, talagang wala na. Alam na, no holds barred na tayo dito, 'di ba? So baka sabihin niyo na naman, "Takayero, wala ka palang pakialam sa rally. Bakit mo kino-content?" Naka-public nga, eh. Pinublic din niyo, eh. Kung ayaw niyo ma-content, 'wag niyo i-public. Oh, gano'n lang 'yun. And actually mga kababayan, kung ang gagawin lang ng rally, kung ang gagawing rally lang ng INC, rally lang tungkol sa kanilang religion, rally sa kanilang anniversary, 'di ba, rally sa kanilang pananampalataya, wala tayong pakialam diyan. Wala tayong pakialam. Pero 'pag nakikita po natin na yung rally ay about political at tayo po ay isang political vlogger, so hindi talaga puwedeng hindi sila i-content, 'di ba? At least you get the point. Oh. So yun mga kababayan, so maiksing content lang po ito. So kayo po diyan 'no, ano masasabi niyo nga po dito sa gagawin po ng mga Duterte fanatics? Na kayo ba, naniniwala ba kayo na itong gagawin pong rally ng Iglesia ni Cristo ay pag-hijack ng mga Duterte? At ngayon hindi ba kayo nagtataka kung bakit alam na po nila na i-hijack yung rally nila, bakit hindi sila nagsasalita? So kailangan nila magsalita dito para sa akin. So agree ba kayo do'n? So yun ang point natin dito. So yun mga kababayan, so diyan po sa Team Replay siyempre, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.